Hello mga ka-journey, welcome back to my vlog, Just Journey. And for today's video, may nadaanan akong lechon. So diba, pag dito na ako nakatira, ayan, panay lechon yung ulam ko araw-araw. Kasi yung amoy, yun na yung magiging ulam ko. Kasi guys, dito makatabi lang yung lechonan ng baboy. So ayan, dito yung daanan, shortcut lang to ha. Kasi yung main talaga is dun sa lechonan. So dito ako nag-shortcut, ayan, papunta ako dun sa tatayuan ng kubo. Syempre, sobrang thankful ako. So, of course, no, sa aking sponsor, ay hindi ko naman ito magagawa kung wala siya talaga. Sobrang thankful and walang hanggang pasasalamat sa kanya. So, mahaba po muna natin pabayin yung kwento. And of course, today is Thursday morning. So, hinihintay namin yung delivery ng mga materials para makapag-layout sila. Pero, at habang hindi pa dumating, ayan, ginagawa muna nila yung mga unang gawin. So, ayan, nandito na kami. May na-deliver naman na materials, pero hindi pa lahat. And yung mga unang gamitan, hindi nadala. So, kaya ayan, muna sila dyan, nagsukat-sukat. Kasi tapos na yan, minhour kahapon. So, nagsukat na muna sila dyan bago mag-layout pag dumating na yung kahoy. And so, ayan, and nag-connect din ako ng kuryente at tubig doon sa yung may-ari ng lechonan, and napakabuti nila. Thank you so much kay Sir Joel and kay Inday, ng asawa niya. So walang pag-alinlangan na pakabitin ako. Ayan, kinabit na kasi dyan yung dumaan yung hose nila at saka wire ng kuryente, kasi dun sa unahan may piggery sila doon. Kasi nga may lechonan yung negosyo nila. So, kaya dyan na talaga sa malapit. Kaya hindi naman ako nahirapan nakiusap. Napakabuti nila, napakabait na tao yan. Kaya binibless sila. So, ayan. Muna sila ng kuryente. Nagkabit and yung tubig din. So, ayan yun yung ng panday. So, actually guys, ang paraan pala dito ng yung sahuran is by 50% sila for sa material. So, ganyan yung kalakaran dito sa amin, no? Tapos, sa kanila na yung pagkain na lunch. Ang sa akin na lang is snack. Once a day lang yung snack sa hapon. So, ganon. So, mahirap din kasi pag ako pa yung magluluto kasi malayo. Medyo pa sa bahay tapos dito. Pero, mabuti na yung ganon kasi hindi ka na mag-iisip kung ano yung paulam mo sa kanila. Yan, dire-diretso yung trabaho nila pag pakyawan. Unlike pag per day sila, parang ganun na rin naman no? Kasi malayo ngayon yung karpintero. Tapos pag mag per day ka, siyempre hindi lang isang tao yung magtatrabaho niyan. Kailangan kukuha yan ng 3 helper. So, unlike kung pakyawan na, siya na yung bahala sa lahat. So, ka na lang sa pinag-usapan ninyo na sahuran. So, ganun yon. And ayan, nagdala na sila ng mga para magkabit na sila. And syempre may kubo na nalagayan ng semento kasi hindi pa na-deliver talaga lahat. So, ayun, bakit nga ba ako nagtayo ng bahay? So, in short, kailangan kong lumisan. Kailangan kong umalis, no? So, although wala talaga akong pera. And yung kubo ko doon, parang pinalitan ng lote ng auntie ko. Ayan, shoutout din sa auntie ko. At sa pinsan ko na napakabuti nila, binigyan nila ako ng lote, kumbaga kapalit doon sa kubo ko na nandun sa sa bahay nila. Parang napag-isa na sa bahay nila, kaya better na din na umalis ako kasi para may freedom tayo. Iba naman pag parang nakabukod ka kasi lalo na sa natin mag-live tayo, kailangan ko maingay ako So doon hindi pwede, kaya ayun. So, and sobrang thankful and may naawa sa akin, no? Kasi kung ako lang, hindi ko pa talaga magagawa to. Kasi sakto talagang pag-uwi ko. Hindi ko naman kasi alam. Nung nasa abroad pa ako na magiging ganito. So, sobrang disappointed ako. Pero, yun, may nanawa sa akin yung sponsor. Sabi niya, pagawan kita ng kubo. Yun. Kahit nakakahiya, ayoko mang tanggapin. Pero, wala akong magagawa. So, pero kung taos puso naman yung niya, sobrang napakabait talaga ng sponsor ko, hindi siya napakamawa, napakamatulungin. Sobrang thankful ako at walang hanggang pasasalamat to. Ito yung pinaka the best na gift sa buong buhay ko. And iingatan ko to talaga. So, alam ko na napangarap ko talagang karoon ng bahay yung akin. Pero yun na nga, nauna ko pang pinabahayan dati yung mama ko. Kailangan naman kukunin ko pa yan. Wala kasi yung bahay nila dati kasi sa looban yun parang hindi ako masaya doon. So ayun, saka na tayo magkwentuhan. Tuloy muna tayo dito. So ayun, sobrang thankful and pinagawan ako ng
Akala ko nga kubo lang eh, kubo. Pero ganito pala yung kubo na yun. Mansion na para sa akin. Sobrang thankful na ako. Napakaswerte ko na. No, and sobrang thank you kay Lord kasi may mga taong mabubuting puso na taos pusong magtulong, no, na walang pag-alinlangan talaga. So ayan, dyan na video ako kasi maya bibili ako ng hose. Ayan, buti yung hardware dito, yung binilhan ko ng mga materials malapit lang, walking distance lang, kaya nilalakad-lakad ko lang pag may utos yung karpentero. Kaya ayan yung hose at saka yung faucet at saka yung connector kasi kakabit ng tubig. So pagbalik ko, galing ko sa hardware, ayan, nagkabit na sila ng kuryente. Tubig pala, ayan na. So, napakabilis lang talaga. So, pero pag matapos na to, di ko lang alam kung mapatuloy pa ba tong tubig at kuryente, no? Kasi ngayon, pansamantala lang to habang ginagawa pa dito. Pero sana kung papayag sila, di ba? So, kasi pag talaga magastos pa, wala pa akong panggastos. So sa ngayon, pansamantala muna dito, kakonek sa kanila. So ayan, sobrang thankful kasi sa lahat ng mga nilapitan ko, as in walang tumanggi, no, grabe, walang tumanggi kahit hindi ko man sila kadugo dito, as in lahat talaga, tinulungan nila ako. So hindi ako nahirapan ang sa akin lang, wag lang talaga akong mahiya. Andyan pala si Papa, bumisita. Yung engineer namin, si Papa yon. Bumisita siya kasi nga, yung nagpatayo nga ako ng So, ayan, dinala ko siya. Nagtingin-tingin lang din. Kasi, mainit na and kailangan ko nang umuwi at ako'y magluluto. Hindi pa ako nag-almusal yan. So, tanghali na yan. So, ito yung first day ng ating dream kubo na akala kubo. So, ito yung first day and everyday ako mag-update kaya ini-edit ko siya araw-araw para hindi magtambak yung video. So, ayan. O, diba, ang init niyan. Hindi pa kasi dumating yung delivery na materials kaya nagawa muna sila niyan. Para pag darating na yun, ready na. So, ayan, hapon na, bumalik na ulit ako. And tapos na akong ng merienda nila kasi 3 p.m. Naghatid ako kanina ng merienda, nila ako nakabidyo. So, ayan, bumalik ako hapon na wala pa ring delivery. So, ayan na sila, nag-rest na kasi alas 4:30 na yan. So, 4:30 na ng hapon. And ayan, may na sila, butas na sila para sa, tawag nito, yung halige, tawag dito. So, ayan, may butas na. Yung semento na lang talaga wala. Tsaka yung kahoy, kasi yun yung, nila sa pag layout talaga. So, sana bukas ma-deliver na. And sa club kasi umulan pa. No? Paano kaya makadeliver yun pag malambot yung daanan. So, anyway, sana bukas makadeliver sila para maka-layout na to, para hindi sayang yung araw. So, ayan, thankful naman sa mga karpentero, nakaintindi sila sa mga sa delivery, sa lahat, no, kailangan lang pag-uusap. And syempre, ito mataas-taas yung tambakan ng lupa. Ayan, flat lang siya tingnan, pero kailangan pa rin siyang tambakan. So, kailangan ko mag-order nito. Sabi niya, mga 3 loading daw ng lupa. Diyos ko, Lord. Pero saka na yan, kasi umulan pa ngayon at kailangan naming tumakbo pa uwi. Biglang umulan. Ayan. So, saka na yan pag mag-flooring na, yung tambak na yan. So, hindi mo na yan ngayon iisipin. So, hindi naman to minadali kung kailan lang, ganun lang. Yung pagtrabaho nito. Kasi mahal din yung materials. Tapos yung panday pa. Kung mahal ang materials, mahal din ang panday. Diyos ko, Lord. So, ganun talaga. Ganun na ngayon ang reality. And, syempre, dito, ayan, na-stuck on you ako sa ulan. Dito, ito yung, lechon na. Yan yung may-ari. Dito ako nag-connect ng kuryente, tubig. Sila yung may-ari noon. And, ito yung negosyo nila lechon. Sa mga mag-order ng lechon dyan, kontak lang kayo kay Joel Patong. Ayan yung bata. Gustong maligo sa ulan. Nakakamiss maging bata. Ayan, sumaya yung bata dyan. O, diba? Thank you for watching, guys. Bye-bye.